Narito po ang News TV Quick Response Team sa may barangay Santa Catalina dito po sa Zamboanga City, kung saan hanggang sa mga sandaling ito po ay nagpapatuloy ang tinatawag na clearing operations ng mga sundalo at pulis. Isa-isa po nga pinapasok ng mga otoridad, ng mga kabayan dito sa mga barangay na inukupahan po ng mga miyembro ng MNLF. At sa isang press conference nga po ng Crisis Committee at ni Secretary Marroas kanina, inabanggit po nila na paliit ang lugar na hawak ng mga miyembro ng MNLF. At sa kabila po ng pagiging tahimik ng lugar sa ngayon ay may mga pag-alingaw-ngaw po kaninang bandang tanghali na putukan. At ito nga po ay bilang bahagi pa rin ng operasyon. Sinasabi po nila ay kiniklear po nila ang mga lugar nito para sa mga booby traps o kaya ay improvised explosive device o di kaya po ay mga nagtatago mga miyembro ng MNLF sa ilang mga kabahayan. At sa kasalukuyan po ang inyong nakikita sa ngayon ay ang sunog na panibagong sumiklab dito po sa may barangay Santa Catalina. Bago po nagsimula ang QRT ay wala pa po ang usok na yan, at sa nakalipas po na halos 10 to 20 minutes ay bigla pong lumakas ang mismong usok, indikasyon po na may nasusunog na naman sa bahaging iyan ng Santa Catalina. Samantala, alamin po natin ang sitwasyon ng mga evacuees na umabot po na sa may mahigit 100,000 na. May live report si Haji Reyata. Haji? Yes, lumubo na nga ito nga bilang ng mga aksidente nga apektado ng bakbakan sa pagitan ng MNLF Miswari Faction at ng puwersa ng gobyerno. Umabot na kasi sa halos sa 110,000 ang bilang ng mga residenteng inilikas na ng lokal na pamahalaan. At nakadagdag pa rito ang may mga lumikas naman sa Barangay Mampang, kung saan ay panibagong bakbakan ang sumiklab kahapon. At nananatili ang mga lumikas nga sa Mampang Elementary School, kung saan bantay sarado ito ng mga otoridad. At dito nga sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex, o mas kilala sa tawag na Baliwasan Grandstand, ay may mahigit 6,000 at 4,000 bilang ng mga lumikas na nandito ngayon. At inaasahan pang araw na mas dadami pa o madadagdagan pa ang bilang ng mga lumikas, ililikas kayo. Sa ngayon, Jiggy, ay itong mga kababayan natin na nasa mga evacuation center ay nabibigyan naman daw at sapat nga araw itong kanilang mga pangangailangan. Ay na rin kanina sa presscon na sa ating pinuntahan kanina na presscon, at sabi nga yan ni DSWD Secretary Dinky Soliman, ang nagiging problema lang daw, Jiggy, ay itong pagiging pag-distribute nila ng mga pangangailangan nitong mga kababayan natin dahil nga sa sobrang haba, sobrang nila. At ginagawa naman daw nila lahat, Jiggy, nang sa ganoon ay matugunan lahat itong kanilang mga pangangailangan. Jiggy? At Haji, hindi lamang mismo doon sa sports complex dito sa Zamboanga City yung evacuees nakita natin, pati yung parang main island sa katapat nitong sports complex na ito, at yung sa gilid nung ginagawang tinatawag na boulevard nila, talagang punong-puno na rin ng mga evacuees, Haji. Yes, Jiggy, tama ka. At sa katunayan nga ay nasa 35 na ito nga bilang ng mga evacuation center. At hindi pa nga dyan kasama, Jiggy, yung mga kababayan natin na mga badyaw at asama na nasa may bahagi nga ng boulevard. Ang paliwanag ng DSWD dyan, Jiggy, ay pinaubay na lang daw nila sa kanila na doon na lang manatili, dahil itong mga kababayan nating mga badyaw at sama ay mas komportable daw na manatili na lang muna din sa kanilang mga bagak kaysa naman makipag-asistikan daw sa mga evacuation center. Jiggy? Maraming salamat, Haji Reyata.